Ako si James Harper, kapitan ng piloto mula sa Royal Australian Air Force, 42 taong gulang, na may kabuuang 6,000 oras ng paglipad sa F-16. Nagsanay na ako ng mga Amerikano, Israeli at Singaporean. Saan man ako magpunta, lahat ng bagay ay dapat eksakto ayon sa manual, ayon sa oras, at ayon sa regulasyon. Dahil sa himpapawid, ang isang pagkakamali sa loob ng isang iglap ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, ipinadala ako sa Clark Air Base sa loob ng 3 buwan. Ang aking tungkulin ay tulungan sanayin ang mga F-16 na piloto ng Philippine Air Force upang maging handa sa mga modernong banta. Sa isip-isip ko, hindi ito dapat maging mahirap. Ang F-16 ay F-16. Pareho lang ang paglipad saan man sa mundo. Lumapag ang eroplano bandang 15 Bumaba ako at hinawakan ang hagdan ng may kumpiyansa. Sinalubong ako ng mainit at maalinsangang hangin sa mukha, para akong binuksan sa isang hurno. Ang amoy ng tuyong damo na hinaluan ng langis ng makina ay kumalat. Ang ingay mula sa mga kuliglig ay napakalakas, halos natatakpan na ang mahinang tunog ng makina na gumagana pa. Isang opisyal, si Colonel Ismael, ang nakatayo sa harap ng eroplano at naghihintay. Nagbigay siya sa akin ng isang napakamagalang na, "Mabuhay po, Kapitan James. Maligayang pagdating sa Clark." Aniya sa isang malumanay ngunit malinaw na boses. Nagsaludo ako sa estilong kanluranin, hinawakan ang aking flight cap ng bahagya. Pero sa loob-loob ko, may kakaiba akong naramdaman. Ang pagbati na ito ay tila masyadong luma, hindi angkop sa isang combat air base. Sa tingin ko, maaari nitong pabagalin ang lahat ng hindi kinakailangan. Dinala ako ng isang military green na jeep sa loob ng base. Napansin ko ang maraming Pilipinong sundalo na nagbabatian. Kahit na nakabuong uniforme, ang ilan ay nagngingitian, ang ilan ay mahinang tumatawa habang nagdadaan sa isa't isa. Kumunot ang noo ko. Base militar ba ito o isang theme park? Ang aking inilaang kwarto ay nasa ikalawang palapag ng isang lumang gusali. Ang pader ay kupas na kulay cream. Ang bentilador sa kisame ay dahan-dahang umiikot na gumagawa ng tunog na krar-kar-kar. Nakabukas ang bintana at ang amoy ng lutong bahay na pagkain mula sa mess hall ay sumasama sa amoy ng mainit na lupa pagkatapos ng ulan kaninang umaga. Inilabas ko ang aking briefcase at inilagay ang mga binder at mga plano sa pagsasanay na nakaimprenta ng maayos sa mesa. Nagplano akong matulog ng maaga ngayong gabi upang simulan ang trabaho ng may kasiglahan bukas. Ngunit hindi ako makatulog. Tumayo ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang ilaw mula sa tarmac ay nagbibigay ng maliwanag na bilog. Ang mga guwardiya ay dahan-dahang nagpapatrolya. Bawat isa na nagkikita ay nagbibigayan ng magalang na pagbati. Kahit sa dilim, mahina akong umiling. Kailangang gawing mas mahigpit ang lahat bukas, bulong ko sa sarili. Kinabukasan, 5 a.m. Ang tunog ng trumpet ay umalingaw-ngaw sa buong base. Agad akong nagising, naligo, nagbihis, at naglakad patungo sa conference room tulad ng napagkasunduan. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako. Sa loob ng kuwarto, may mga 16 na Pilipinong piloto na nakaupo. Sabay-sabay silang tumayo at bumati sa akin nang may magiliw na tinig, "Kumusta po, Kapitan?" na sinundan ng malalaking ngiti. Nagsaludo ako muli sa estilong militar at naglakad sa harap ng kwarto. "Pakiupo," sabi ko sa malinaw na Ingles. Alam kong naiintindihan nila. Sabay-sabay silang umupo. Tumunog ang mga silya. Binuksan ko ang unang slide. Ang pamagat ay Standard NATO Procedures for F-16 Operations. Nagsimula akong magpaliwanag sa isang matatag na boses, tulad ng ginawa ko sa lahat ng lugar na pinuntahan ko. Ngunit hindi pa umabot ng 10 minuto. Kailangan kong huminto. Isang batang piloto ang nagtaas ng kamay at nagtanong ng nakangiti, "Paumanhin po, Kapitan. Kung susundin namin ang planong ito, paano kami mag-adjust kapag nakatagpo kami ng isang mabilis na gumagalaw na target?" Sumagot ako ng eksakto ayon sa manual. Tumango siya, ngunit nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata, na parang may gusto siyang sabihin pa, ngunit sa halip ay tumango lamang siya ng bahagya at nanahimik. Isa pa ang nagtaas ng kamay at nagtanong. Tungkol ito sa komunikasyon sa himpapawid. Sumagot ako ayon sa regulasyon. Ngunit ang bagay na nagsimulang magpakiramdam sa akin ng kakaiba ay, bawat may nagtatanong, lahat ng nasa kwarto ay magkakatinginan
at ngingiti ng bahagya bago bumalik at makinig sa akin. Para bang nagbabahagi sila ng isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Sa 10 minutong pahinga, lumabas ako para manigarilyo. Nakita ko ang isang grupo ng mga Pilipinong piloto na nag-uusap ng mahina. Nang lumapit ako, sabay-sabay silang bumati sa akin at isa sa kanila ang nag-abot sa akin ng isang malamig na bote ng tubig. Mainit po ang panahon, Kapitan. Mas makabubuti kung iinom kayo ng malamig na tubig, sabi niya nang nakangiti. Tinanggap ko ito ng may pag-aalangan. Salamat, sabi ko at lumayo para manigarilyo ng mag-isa. Tiningnan ko sila mula sa malayo. Nag-uusap pa rin sila, mahinang tumatawa. Ang ilan ay bahagyang nagtapik sa balikat ng isa't isa. Pakiramdam ko, nasa isang lugar ako kung saan ang lahat ay masyadong maluwag, hindi mahigpit, hindi tensyonado, walang formalidad na kinasanayan ko. Tinapos ko ang sigarilyo ko, itinapon ang upos sa lupa at dinurog ng sapatos ko. Nagbalik ako sa conference room na may intensyon na mamaya kami ay lilipad at ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na paglipad. Hindi ko pa alam na ang mangyayari sa susunod na ilang araw ay yayanig sa lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng 42 taon. Maaga akong nagising sa ikalawang araw ng pagsasanay upang suriin ang bawat hakbang ng plano sa paglipad. Naglakad ako patungo sa conference room na may makapal na folder sa aking kamay. Pagbukas ko ng pinto, muli silang sabay-sabay na tumayo at bumati sa akin. "Kumusta po, Kapitan?" na sinundan ng malalaking ngiti. Tumango ako ng bahagya at naglakad sa harap ng kwarto. Ngayon, lilipad tayo sa unang pagkakataon. Ang misyon ay simple. 4. Ship formation. Pagsasanay sa pagpapanatili ng distansya at pangunahing komunikasyon, paliwanag ko. Ipinaliwanag ko ang plano ng paglipad ng detalyado, binibigyang diin ang check-in na oras, ang standard na distansya, at ang pag-uulat ng posisyon bawat 10 segundo tulad ng ginawa ko sa lahat ng lugar. Habang nagpapaliwanag, napansin kong marami ang tumango, ngunit ang ilan ay nagkatinginan at ngumiti ng bahagya. Muli, kumunot ang noo ko, ngunit hindi ako nagsalita. Pagkatapos ng meeting, naglakad kami patungo sa tarmac. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kulay abo na F-16. Ang sikat mula sa salamin ng cockpit ay nakasisilaw. Ang amoy ng langis ng makina na hinaluan ng amoy ng mainit na goma ay kumalat. Sinasala ng mga Filipino crew chief ang eroplano. Nag-uusap sila ng mahina, ang ilan ay tumatawa ng bahagya habang itinuturo ang pakpak ng eroplano. Lumapit ako at tinanong ang isang crew chief sa mabagal na Ingles, "Handa na ba ang eroplano?" Bumati siya sa akin bago sumagot, "Handa na po, Kapitan. Kaunting sandali na lang." Tiningnan ko ang relo ko. Huli na kami ng 10 minuto. Mahina akong bumuntong hininga at naghintay sa hagdan ng eroplano. Isang Pilipinong piloto na nagngangalang Kapitan Miguel ang lumapit sa akin. Bumati siya at ngumiti ng malaki. "Ang ganda ng panahon ngayon, Kapitan. Tiyak na masaya ang paglipad." Tumango ako, ngunit sa isip-isip ko, ang paglipad sa labanan ay hindi masaya. Ito ay tungkol sa buhay. Lumipad kami sa himpapawid bilang 4-ship formation. Ako ang nanguna sa posisyon ng leader. Ang langit ay malinaw, walang ulap. Kalmado ang hangin. Nag-utos ako sa radyo ng may matatag na tinig. "Check-in, lahat ng eroplano, iulat ang posisyon." Ang sagot ay malinaw, isa-isa. Ngunit ang bagay na nagsimulang magpakiramdam sa akin ng kakaiba ay ang lahat ng mga Pilipinong piloto ay nagsalita ng may masyadong relax na tono. May ilan na nagpasok ng salitang po nang may ngiti sa kanilang boses. Nagutos ako na panatilihin ang standard na distansya na 2 kilometer. Ngunit nang tumingin ako sa gilid, nakita kong mas malapit ang eroplano ni Kapitan Miguel kaysa sa itinakda. Nagsalita agad ako sa radyo. "Numero 3, lumayo. Panatilihin ang distansya." "Opo, Kapitan." Sumagot siya. At dahan-dahang lumayo, ngunit hindi pa umabot ng 5 minuto, lumapit na naman siya. Nagsimula akong mainis. Nag-utos ako na magsanay sa pagpapalit ng pormasyon sa diamond shape. Ang lahat ay maayos na gumalaw, ngunit naramdaman kong masyado itong maluwag, hindi eksakto tulad ng sinanay ko sa mga team ng Amerikano o Israeli. Habang lumilipad, nag-utos ako na magsanay sa biglaang pag-iwas. Bigla akong humila ng eroplano pataas at nag-utos sa lahat na sumunod. Mabilis na pumailanglang ang eroplano ko, ngunit ang mga eroplano ng mga Pilipinong piloto ay nahuli ng kalahating segundo. Sa isip-isip ko, kung ito ay isang tunay na sitwasyon, malamang patay na sila.
Pagkatapos ng 1 oras na paglipad, lumapag kami pabalik sa base. Bumaba ako ng eroplano na may pakiramdam ng pagkadismaya. Lumapit sa akin si Kapitan Miguel. Bumati siya at ngumiti. "Masarap pong lumipad, Kapitan." Tiningnan ko siya ng masama. "Hindi masarap, Kapitan. Mapanganib. Ang pagpapanatili ng distansya ay kailangang mas eksakto kaysa rito." Tumango siya, ngunit hindi nawala ang ngiti niya. "Naiintindihan ko po, mas magiging maganda sa susunod." Lumayo ako patungo sa conference room pagkatapos ng paglipad para sa debriefing. Sa kwarto, naghihintay na silang lahat. Sabay-sabay silang tumayo at bumati sa akin muli. Agad akong nagsimula. "Ngayon, may ilang problema, lalo na sa pagpapanatili ng distansya at mabagal na pagtugon." Itinuro ko ang slide na inihanda ko. Kailangan nating maging mas mahigpit ayon sa standard na itinuro ko. Ang lahat ay tahimik na nakinig. Ang ilan ay tumango. Ang ilan ay nagtala, ngunit nakita ko si Kapitan Miguel na bumulong sa kanyang katabi at silang dalawa ay ngumiti ng bahagya. Huminto ako. "May nakakatawa ba, Kapitan?" Mabilis siyang bumati. "Wala po, Kapitan. Iniisip ko lang po ang tungkol sa paglipad kanina." Mahaba akong bumuntong hininga. Noong gabing iyon, naglakad ako patungo sa mess hall. Ang amoy ng sinigang at adobo ay kumalat. Ang mga neon light ay maliwanag. Kumuha ako ng kanin at umupo sa isang mesa ng mag-isa. Hindi nagtagal, si Kapitan Miguel at tupang piloto ang lumapit at umupo kasama ako. Bahagya silang bumati sa akin bago kumain. "Kumakain na po kayo, Kapitan?" tanong ni Kapitan Miguel. Tumango ako. Nag-abot siya ng isang pinggan ng lechon. "Tikman niyo po ito, Kapitan. Napakasarap." Tinanggap ko ito ng may pag-aalangan. Kumain kami ng tahimik sandali. Pagkatapos ay nagsalita si Kapitan Miguel. "Kapitan, alam ko pong gusto niyo na maging eksakto ang lahat. Pero minsan, sa paglipad dito, kailangan nating tingnan ang panahon at ang pakiramdam ng mga kasama namin sa pormasyon." Ibinaba ko ang mga chopsticks ko. "Ang pakiramdam ay hindi nakakatulong sa battlefield, Kapitan. Ang regulasyon lang ang nakakatulong." Ngumiti siya ng bahagya, hindi nakipagtalo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na hindi siya sumasang-ayon. Noong gabing iyon, nakatingin ako sa kisame ng kuwarto. Ang bentilador ay dahan-dahang umiikot, gumagawa ng tunog na krrrrkrk. Inisip ko ang paglipad ngayong araw. Ang lahat ay tila mali. Masyado silang nakangiti, masyado silang relax. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko silang gawing mas mahigpit. Kung hindi, ang 3 buwan na ito ay masasayang. Ngunit malalim sa loob, nagsimula akong magduda ng bahagya. Siguro, hindi lang ang paraan ko ang tama. Umiling ako upang itaboy ang isipang iyon. Masyado pang maaga upang magduda sa sarili. Bukas, magpapahirap pa kami. At patutunayan ko na ang regulasyon tulad ng alam ko ang pinakakailangan. Kinabukasan, nagpasya akong baguhin ang plano ng pagsasanay upang maging mas matindi. Nagtawag ako ng meeting ng maaga. Umupo ako sa harap ng kuwarto na may seryosong mukha. Sabay-sabay silang tumayo at bumati sa akin tulad ng dati. Sumagot ako ng military salute at nagsimulang magsalita agad. "Ngayon, magsasagawa tayo ng dogfight simulation, isa sa isa." Binuksan ko ang slide na nagpapakita ng mga maneuver ayon sa standard na ginagamit ko sa Australia. Ipinaliwanag ko ang bawat hakbang ng detalyado. Kailangang panatilihin ang distansya, huwag magrisgo ng hindi kinakailangan. Ang bawat desisyon ay kailangang sumunod sa manual. Habang nagsasalita, napansin ko na si Kapitan Miguel ay nagsusulat sa kanyang notebook, ngunit tumango siya ng bahagya sa kanyang katabi nang ibigay niya ang panulat. Kumunot ang noo ko, ngunit hindi ako nagsalita. Pagkatapos ng meeting, naglakad kami patungo sa tarmac. Ang araw ay nagsimulang uminit. Ang sikat ay tumalbog mula sa concrete na nakasisilaw. Ang amoy ng langis ng makina at mainit na goma ay kumalat. Nakita ko ang maraming crew chief na nag-inspeksiyon ng eroplano. Lumapit ako at tinanong ang pinuno ng mga crew chief, isang non-commissioned officer. Ilang eroplano ang handa. Bumati siya sa akin at sumagot ng nakangiti. Maya-maya na lang po, Kapitan. Masusing sinasala namin ang sistema ng armas. Tiningnan ko ang relo ko. Huli na kami ng halos 20 minuto. Bumuntong hininga ako sa isip-isip ko. Ito ang malaking problema. Ang ganitong kabagal na inspeksiyon, kung ito ay isang tunay na battlefield, baka hindi umabot ang eroplano. Naghintay ako ng may pagkainip. Hindi nagtagal, lumapit sa akin si Kapitan Miguel. Bumati siya at ngumiti.
Tiyak na magiging masaya ang dogfight ngayon, Kapitan. Tiningnan ko siya ng masama. Hindi ito masaya, Kapitan. Ito ay pagsasanay para sa survival. Tumango siya, ngunit nanatiling relax ang kanyang mga mata. Nagsimula kaming lumipad bilang mga pares. Ako ang unang nakipagtambal kay Kapitan Miguel. Pumailang lang kami sa himpapawid. Ang langit ay malinaw, mahina ang hangin. Nag-utos ako na simulan ang pagsasanay sa radyo. Simulan ang fight, ako muna ang magdedepensa. Lumipad ako sa isang standard na posisyon. Naghihintay na ilock niya ang aking target, ngunit ang nangyari ay nagpatigagal sa akin. Hindi lumipad si Kapitan Miguel ayon sa formula na itinuro ko. Lumiko siya ng mas makitid kaysa sa normal. Biglang humila ng eroplano pataas at umikot pabalik. Mabilis niyang nalock ang aking target. Nakaiwas ako sa oras, ngunit mabilis ang tibok ng puso ko. Magaling! Sabi ko sa radyo nang hindi sinasadya. Sumagot siya ng may mahinang tawa. Salamat po, Kapitan. Nagpalit kami ng posisyon. Siya naman ang nagdepensa. Sinubukan kong ilock siya. Ginamit ko ang lahat ng teknik na sinanay ko. Lumiko, humila ng ilong ng eroplano pataas, sumisid ng mababa. Ngunit sa tuwing sa tingin ko, nalock ko na siya. Nakakaiwas siya ng napakahusay na parabang alam niya na kung saan ako pupunta. Nagsimula akong mainis, ngunit kailangan kong aminin na mas magaling siyang lumipad kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos ng 10 minuto, nagutos ako na huminto at bumalik sa base. Sabay kaming lumapag. Bumaba ako ng eroplano, basa sa pawis sa likod ko, kahit may air conditioner sa cockpit. Lumapit sa akin si Kapitan Miguel. Bumati siya at ngumiti ng malaki. Ang galing pong lumipad, Kapitan. Tiningnan ko siya ng tahimik sandali. Ang galing mong lumipad, Kapitan. Ngunit bakit hindi mo sinunod ang formula na itinuro ko? Ngumiti siya ng bahagya. Minsan, kailangang pakinggan ang pakiramdam sa paglipad, Kapitan. Hindi lang ang manual ang kailangan. Hindi ako sumagot, lumayo ako patungo sa conference room para sa post-flight debriefing. Sa kwarto, nagsalita ako ng may matatag na boses. Ngayon, maraming hindi sumunod sa plano, lalo na sa masyadong mapanganib na pagliko. Itinuro ko si Kapitan Miguel. Kung ito ay isang tunay na sitwasyon, baka mawalan ka ng eroplano dahil sa ganoong panganib. Ang lahat ay tahimik. Ang ilan ay nagkatinginan. Bahagyang bumati sa akin si Kapitan Miguel. Naiintindihan ko po, Kapitan. Pero ang ganoong pag-iwas ay mas mahirap na mahuli ng kalaban. Umiling ako. Hindi. Kailangan nating magkaroon ng parehong regulasyon. Lahat. Ang meeting ay natapos ng tahimik. Noong gabing iyon, naglakad ako para inspeksyonin ang tarmac ng mag-isa. Ang araw ay lumulubog, tinatamaan ang kulay pilak na pakpak ng eroplano na nagkikinang ng maganda. Nakita ko ang mga crew chief na nagtatrabaho pa rin, kahit lampas na sa oras ng trabaho. Nag-uusap sila ng mahina, ang ilan ay tumatawa habang naghihigpit ng mga nut. Lumapit ako. Ang crew chief ay lumingon at agad na bumati. Nagtatrabaho pa rin po kami, Kapitan. Tinanong ko ang tungkol sa pagkaantala kaninang umaga. Ipinaliwanag niya sa isang malumanay na boses, masusi po naming iniinspeksyon ang lahat ng puntos dahil sa mainit at maalinsangang hangin dito, mabilis na nasisira ang mga bahagi. Kung may mamimiss po kami, magiging mahirap po sa paglipad. Tumango ako, ngunit sa isip-isip ko, masyado pa rin itong mabagal. Noong gabing iyon, nanood ako ng video ng paglipad sa kwarto ko. Malinaw kong nakita na si Kapitan Miguel at ang iba pang mga Pilipinong piloto ay lumipad ng napakahusay. Ang kanilang mga galaw ay fluid, na parabang nagkakaintindihan sila kahit hindi eksakto ayon sa manual, ngunit walang sinuman ang nawalan ng posisyon. Pinatay ko ang computer at huminga ng malalim. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Bakit ang ganitong maluwag na flight ay lumipad ng ganito kahusay? Sinabi ko sa sarili ko na masyado pang maaga upang baguhin ang aking pananaw. Bukas, magpapahirap pa kami at ipipilit ko na sundin ng lahat ang aking regulasyon. Ngunit malalim sa loob, naramdaman kong may nagbabago sa aking puso, dahan-dahan ngunit tiyak. Sa ika-4 na araw ng pagsasanay, naramdaman kong kailangan kong dagdagan ang tindi. Nagtawag ako ng malaking meeting. Ang lahat sa malawak na conference room ay tumayo at sabay-sabay na bumati sa akin. Kumusta po, Kapitan? Tumango ako at nagsimula agad. Ngayon, magsasagawa tayo ng malaking formation training. 4-4 ship versus 4 ship. Sinisiyasat ang tunay na labanan. Binuksan ko ang mapa na nagpapakita ng ruta ng paglipad.
Hahatiin namin sa two side. Ako ang mangunguna sa Australian simulated side at kayo, Kapitan Miguel, ang mangunguna sa Philippine side. Tiningnan ko si Kapitan Miguel. Kailangang sundin ang plano ng eksakto, bawat hakbang. Walang exception, tumango ang lahat. Ang ilan ay nagtala, ngunit nakita ko silang nagkatinginan at ngumiti ng bahagya. Muli, pagkatapos ng meeting, sumakay kami sa eroplano. Ang araw ay nagbabaga. Ang sikat ay tumalbog mula sa mainit na lupa. Naramdaman ko ang init sa aking mga paa. Ang amoy ng goma at langis ng makina ay sumasama, na nakakasakit sa ilong. Nakita ko ang mga crew chief na nag-inspeksyon ng huling eroplano. Lumapit ako at nagtanong, "Hindi pa ba tapos?" Bumati sa akin ang pinuno ng crew chief at sumagot, "Kaunting sandali na lang po, Kapitan. Nagdadagdag kami ng inspeksiyon sa navigation system dahil umulan po kahapon." Tiningnan ko ang relo ko. Huli na kami ng kalahating oras. Sa isip-isip ko, ito ang malaking kahinaan. Kung ito ay isang tunay na digmaan, kailangan naming lumipad agad. Ngunit hindi ako nagsalita. Naglakad ako upang sumakay sa aking eroplano. Nagsimula ang pagsasanay. Pumailang lang kami sa himpapawid bilang two-side. Ang langit ay malawak, may mga ulap na mababa. Ako ang nanguna sa aking side, lumilipad sa isang standard diamond formation. Ang lahat ng eroplano ay nagpapanatili ng posisyon. Nag-utos ako sa radyo. Ang sagot ay malinaw. Ang Philippine side na pinamumunuan ni Kapitan Miguel ay lumapit. Nakita ko na mas malapit sila sa isa't isa kaysa sa itinakda. Kumunot ang noo ko. Philippine side, lumayo. Panatilihin ang distansya. Opo, Kapitan. Ang sagot ni Kapitan Miguel, ngunit hindi sila lumayo ng husto. Nagsimula ang labanan. Nag-utos ako sa aking side na sumisid at umatake. Mabilis na sumisid ang aking eroplano. Ang hangin ay humihip sa mga pakpak, gumagawa ng tunog na whiz. Ngunit ang Philippine side ay nakaiwas ng kamangha-mangha. Ang kanilang mga eroplano ay umikot sa isang makitid na bilog at lumabas sa likuran ko agad. Tumingin ako sa side mirror at nakita ko ang eroplano ni Kapitan Miguel na nakalock sa aking target. "Sumuko po, Kapitan," sabi niya sa radyo nang may ngiti sa boses. Natigilan ako sa isang iglap. Mabilis akong humila ng eroplano pataas, umiwas sa lock, ngunit ang iba pang mga eroplano ng Philippine side ay pumasok mula sa gilid dahil perpekto ang kanilang koordinasyon na para bang nagkakaintindihan sila ng hindi nag-uusap. Sinubukan kong utusan ang aking side na magkahiwalay, ngunit nahuli sila ng kalahating segundo. Sa huli, nanalo ang Philippine side sa pagsasanay. Bumalik kami sa base. Naramdaman kong namutla ako. Lumapit sa akin si Kapitan Miguel. Bumati siya at ngumiti ng malaki. "Magaling pong pagsasanay, Kapitan. Halos manalo na kayo." Tiningnan ko siya ng tahimik. "Bakit hindi niyo sinunod ang plano?" Ngumiti siya ng bahagya. "Minsan, ang plano ay kailangang i-adjust ayon sa sitwasyon, Kapitan. Nagkakaintindihan po kami ng maayos, kaya mabilis kaming gumagalaw." Hindi ako sumagot, naglakad ako patungo sa conference room. Sa debriefing, nagsalita ako ng may matatag na boses. Nanalo ang Philippine side dahil masyado silang nanganib. Kung ito ay totoo, baka mawalan kayo ng lahat ng eroplano. Nagtaas ng kamay si Kapitan Miguel. "Ngunit nanalo po kami ng walang nasasaktan, Kapitan. Dahil nagtiwala kami sa isa't isa." Umiling ako. Ang tiwala ay hindi sapat. Kailangan ng regulasyon. Ang lahat ay tahimik. Ang kapaligiran ay tensiyonado. Noong gabing iyon, naglakad ako sa malawak na espasyo sa harap ng barracks. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Mahina ang malamig na hangin. Nakita ko ang isang grupo ng mga Pilipinong piloto na nag-uusap. Nagbatian sila bago nagkahiwa-hiwalay. Nakita ako ni Kapitan Miguel na papalapit. Bumati siya, "Kapitan, gusto niyo pong kumain kasama namin?" Umiling ako, ngunit nakangiti pa rin siya. Minsan, ang paglipad ay parang buhay. Kailangang maging flexible. Tiningnan ko siya at lumayo. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Inisip ko ang pagsasanay ngayon. Napakahusay talaga lumipad ng Philippine side. Ang kanilang koordinasyon ay perpekto. Kahit hindi eksakto sa plano, nanalo sila ng malinaw. Nagsimula akong magduda ng mas malalim. Siguro, hindi laging ang pinakamahusay na bagay ang regulasyon na pinaniniwalaan ko, ngunit hindi pa rin ako sumasang-ayon. Bukas, magpapahirap pa kami. Ipipilit ko silang sumunod sa akin. Kahit na malalim sa aking puso,
Naramdaman kong may maliit na bitak na nagaganap. Kinabukasan, nagpasya akong suriin ang maintenance log ng eroplano ng detalyado. Naglakad ako patungo sa maintenance record room ng maaga. Ang neon light ay maliwanag. Ang amoy ng lumang papel at langis ng makina ay kumalat. Nakaupo ang pinuno ng crew chief at umiinom ng kape. Nakita niya ako at agad na bumati. "Kumusta po, Kapitan? Ano po ang tinitingnan niyo?" Humingi ako ng pahintulot na tingnan ang maintenance logbook sa loob ng 3 taon. Ibinigay niya ito nang hindi nagtatanong pa. Binaligtad ko ang bawat pahina. Ang nakita ko ay nagpatigagal sa akin. Bagaman ang bawat inspeksyon ay mas matagal kaysa sa standard na nakasanayan ko, ang bilang ng beses na kinailangan huminto ng eroplano dahil sa teknikal na problema ay mas mababa kaysa sa nakita ko sa ibang base. Sobrang baba. Isinara ko ang logbook at tinanong siya, bakit napakatagal ng inspeksyon? Ngumiti siya ng bahagya at ipinaliwanag. "Mainit at maalinsangang hangin po dito, Kapitan. Mabilis na nasisira ang mga bahagi. Mas mahusay na mag-inspeksyon ng detalyado kaysa magkaroon ng malaking problema sa paglipad." Tumango ako, ngunit sa isip-isip ko, masyado pa rin itong mabagal. Lumabas ako at tumingin sa tarmac kung saan nakahanay ang mga F-16. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga pakpak, kumikinang ng maliwanag. Sa isip-isip ko, ang mabagal ngunit ligtas ay hindi naman siguro masama. Ngunit hindi pa rin ako ganap na sumasang-ayon. Noong hapon, nagkaroon kami ng mixed dogfight training. Nakipagtambal ako sa iba pang mga Pilipinong piloto upang makita ang kanilang kakayahan ng mas malapit. Sa pagkakataong ito, nakipagtambal ako kay Teniente Jason, isang tahimik ngunit mahusay na piloto. Sabay kaming lumipad. Ang langit ay malinaw, may kaunting ulap. Nag-utos ako na simulan. Ako ang unang umatake. Sumisid ako at umikot pabalik sa likuran niya, ngunit si Teniente Jason ay umiwas ng maayos. Hindi siya humila ng eroplano ng malakas, ngunit gumamit ng maliliit na pag-ikot ng pakpak upang baguhin ang direksyon. Hindi ko nalock ang target kahit isang beses. Sa halip, umikot siya at nalock ako ng 2 beses ng sunod-sunod. Pagkatapos lumapit siya sa akin. Bumati siya at ngumiti ng bahagya. "Magaling pong lumipad, Kapitan." Tiningnan ko siya. "Paano ka umiwas?" Sumagot siya ng mahina. "Nakikinig po ako sa hangin, Kapitan. At alam ko po kung ano ang ginagawa ng kasama ko." Kumunot ang noo ko. "Nakikinig sa hangin?" Tumango siya. "Sinasabi po nito ang direksyon at bilis. Matagal na po kaming lumilipad ng magkasama, nagkakaintindihan na po kami." Hindi ako sumagot, ngunit nagsimula akong maramdaman ang isang bagay. Ang paglipad nila ay hindi lang teknik. Ito ay isang koneksyon na nakabase sa pakiramdam. Noong gabing iyon, habang kumakain sa mess hall, ang amoy ng adobo at kanin ay kumalat. Muli, umupo sa tabi ko si Kapitan Miguel. Bahagya siyang bumati bago kumuha ng kanin. "Kapitan, alam ko pong gusto nyo na maging eksakto kami tulad ng ibang mga team na sinanay nyo." Ibinaba ko ang spoon ko. "Oh, dahil iyon ang pinakaligtas." Ngumiti siya. "Pero minsan, ang pagiging masyadong eksakto ay nagpapahirap sa amin na maging flexible. Kung biglang nagbago ang plano ng kalaban, hindi kami makakasunod." Tumahimik ako. Nagpatuloy siya. "Dito, nagtitiwala po kami sa isa't isa. Kung mali ang posisyon ng kasama, alam agad namin at tinutulungan namin ang isa't isa." Tiningnan ko ang pinggan ko. Ang masyadong pagtitiwala ay maaaring mapanganib. Tumawa siya ng bahagya. "Pero hanggang ngayon, wala pa pong namamatay sa aming training flight, Kapitan." Natigilan ako. Alam kong totoo iyon. Batay sa data na tiningnan ko lang. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa kwarto ko, nakatingin sa kisame kung saan dahan-dahang umiikot ang bentilador. Ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay pumapasok ng may ritmo. Nagsimula akong tanggapin sa aking puso na may isang bagay sa kanilang paraan na gumagana hindi lang sa teorya, ngunit natatakot ako. Kung tatanggapin ko ang masyadong pagbabago, ano ang magiging ako? Ako na laging nagtitiwala sa sarili kong regulasyon sa buong buhay ko. Nakatulog ako ng may pagkalito. Bukas ang pinakamalaking pagsasanay na naganap at igigiit ko ang aking paraan hanggang sa huli. Kahit na malalim sa loob, nagsisimula akong maramdaman na baka mali ako. Kinabukasan, nagpasya akong ipatupad ang pinakamahigpit na regulasyon na nagawa ko na. Nagtawag ako ng meeting ng 4 AM. Ang conference room ay madilim pa rin. Ang neon light ay maliwanag.
Ang amoy ng Filipino coffee ay kumalat. Sabay-sabay silang tumayo at bumati sa akin ng malakas. Hindi ako sumagot sa pagbati. Naglakad ako patungo sa harap ng kwarto. Ngayon ang pinakamalaking pagsasanay bago ang pagtatasa. Ako ang mangunguna sa buong pormasyon, sabi ko. Binuksan ko ang mapa na nagpapakita ng isang komplikadong ruta. Sinisiyasat ang pagdaan sa enemy defense line. Ang lahat ng eroplano ay kailangang sumunod sa plano ng eksakto. Walang pag-adjust. Kung sino man ang magkamali, parurusahan ko agad. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Matatag ang aking boses. Ang lahat ay tahimik. Ang ilan ay nagkatinginan, ngunit walang ngumiti. Nagtaas ng kamay si Kapitan Miguel. Kapitan, paano kung biglang magbago ang sitwasyon? Pinutol ko siya. Walang pagbabago. Sundin ang plano. Tumango siya, ngunit mukhang nag-aalala ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng meeting, sumakay kami sa 8 eroplano ng sabay-sabay. Mainit ang hangin, kahit umaga pa lang. May pawis sa aking noo. Ang amoy ng mainit na langis ng makina na hinaluan ng amoy ng tuyong damo ay umakyat. Natapos ng mga crew chief ang inspeksiyon ng 10 minuto na huli, tulad ng dati. Nagnipon ako, hindi ako nagsalita. Pumailang lang kami sa himpapawid. Ang langit ay malinaw, kalmado ang hangin. Pinamunuan ko ang pormasyon sa isang standard na porma, nag-utos sa radyo sa bawat hakbang. Panatilihin ang distansya na 2 kilometers. Baguhin ang direksyon ayon sa plano. Ang lahat ng eroplano ay sumagot. Lumipad kami sa simulation training area. Ang mga target ay nasa lupa. Nagutos ako na sumisid at umatake ng eksakto sa oras. Ngunit biglang, tumunog ang radyo mula sa ground control. May isang eroplano na may minor hydraulic problem. Humingi ito ng pag-adjust sa ruta upang umiwas. Kumunot ang noo ko. Agad akong nag-utos. Panatilihin ang orihinal na plano. Huwag mag-adjust, lumayo kayo at maghintay sa labas. Ngunit nagsalita si Kapitan Miguel sa radyo. Kapitan, kung ipipilit nating lumipad, maaaring mapanganib. Hihingi po ako ng pahintulot na tulungan at bantayan ang eroplano na iyon. Nagalit ako. Huwag. Sundin ang aking utos. Ipinipilit ko ang plano. Sumisid at atakihin ang target. Ngunit dahil bumagal ng bahagya ang eroplano ni Teniente Jason upang panatilihin ang kaligtasan, nagsimulang mawala ang posisyon ng pormasyon. Ang iba pang mga eroplano ay kailangang mag-adjust ng hindi sinasadya. Sinubukan kong utusan na bumalik sa orihinal na posisyon agad, ngunit habang nag-uutos ako, lalo pang nagkakawatak-watak ang pormasyon. Biglang, nakita ko ang eroplano ni Kapitan Miguel at 2 pang eroplano na humiwalay upang bantayan ang eroplano na may problema. Lumipad sila ng mas malapit sa isa't isa kaysa sa normal. Sumigaw ako sa radyo. Bumalik sa pormasyon agad, ngunit sa sandaling iyon, nangyari ang hindi ko inaasahan. Dahil nawala ang posisyon ng pangunahing pormasyon, ang aking eroplano ay simulated lock-on mula sa lupa at ang eroplano na may hydraulic problem ay nagsimulang manginig ng bahagya. Kung ipipilit ko pa rin ang plano, masisira ang pormasyon at ang eroplano na iyon ay maaaring hindi kontrolado. Mabilis ang tibok ng puso ko. Natanto ko na kung ipipilit ko pa, baka magkaroon ng tunay na aksidente. Kapitan, sabi ni Kapitan Miguel sa radyo nang may kalmadong boses. Hayaan niyo pong kami na ang bahala. Nagkakaintindihan na po kami. Nakita ko ang isang bagay na nagpatigagal sa akin. Ang 3 eroplano na humiwalay ay lumilipad ng may perpektong koordinasyon. Ang isang eroplano ay nangunguna, nagbubukas ng daan. Ang isa ay lumilipad sa ilalim, nagbibigay suporta. Ang isa pa ay lumilipad sa gilid, nakikipagkomunika. Nagbatian sila sa radyo ng mahina, sa salitang opo na puno ng kahulugan. Ang eroplano na may problema ay ligtas na naibalik sa base. Samantala, ang pangunahing pormasyon na pinamumunuan ko ay halos lahat na simulated shutdown. Lumapag kami pabalik sa base. Bumaba ako ng eroplano na nanginginig ang mga binti. Lumapit sa akin si Kapitan Miguel. Bumati siya ng mas malalim kaysa sa normal. Pasensya na po, Kapitan. Hindi po ako sumunod sa utos. Tiningnan ko siya ng tahimik. Sa aking puso, alam kong kung sinunod niya ako, maaring may nasaktan ng totoo ngayon. Naglakad ako patungo sa conference room ng mag-isa. Umupo ako, nakatingin sa mga slide na inihanda ko. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko ay nayanig ng matindi. Natatakot ako. Natatakot ako na baka mali ako sa lahat ng oras.
At natatakot ako na kung tatanggapin ko, ang lahat ng binuo ko ay guguho. Ngunit malalim sa loob nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako na hindi sila nakinig sa akin at niligtas nila ang lahat sa pormasyon. Noong gabing iyon, malakas ang ulan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ay malakas. Tumayo ako sa bintana, nakatingin sa ilaw mula sa tarmac na malabo dahil sa ulan. Inangat ko ang aking mga kamay, pinagsama ang mga palad ko ng dahan-dahan at inangat ito sa antas ng aking noo. Sa unang pagkakataon, nagbigay ako ng pagsaludo sa kung ano ang matututunan ko. Kinabukasan, pagkatapos ng mga pangyayari kahapon, naramdaman kong magaan ang aking katawan na parang inalis ang isang bundok mula sa aking balikat, ngunit nalilito pa rin ako. Naglakad ako patungo sa conference room ng dahan-dahan. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa bintana, nagpapainit sa kulay kayumanggi na sahig na kahoy. Ang amoy ng kape ay kumalat sa buong kwarto. Ang lahat ay tumayo. Nagbatian sa akin. "Kumusta po, Kapitan?" Sinundan ng malambot na ngiti mula sa lahat. Dahan-dahan kong inangat ang aking mga kamay, pinagsama ang mga palad ko, at inangat ito sa antas ng aking noo. "Kumusta po sa inyong lahat?" Mahina ang aking boses, ngunit ang lahat sa kwarto ay natigilan sa isang sandali pagkatapos ay ngumiti ng mas malaki. Tiningnan ako ni Kapitan Miguel ng may pag-unawa. "Pag-uulat po natin ang resulta ng pagsasanay kahapon," sabi ko sa isang mas malumanay na boses kaysa sa normal. Umupo kami. Binuksan ko ang slide na nagpapakita ng footage ng paglipad mula sa onboard camera. Itinuro ko ang punto kung saan nagkaroon ng problema ang eroplano ni Teniente Jason kahapon. Kung ipinilit ko na sundin ang plano, maaaring may tunay na aksidente. Huminto ako. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. "Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat dahil hindi ako nakinig sa inyo sa simula." Ang lahat ay tahimik. Ang ilan ay tumango ng bahagya. Nagbigay sa akin ng saludo si Kapitan Miguel. "Ayos lang po, Kapitan. Alam po naming gusto nyo ang pinakamahusay." Ngumiti ako sa kanya. "Oo. Ngunit minsan, ang pinakamahusay ay hindi laging ayon sa manual." Nag-usap kami ng matagal. Nagbahagi ang lahat ng kanilang kuwento sa paglipad. Nakikinig ako ng may buong atensyon. Napansin ko na ang kanilang mga ngiti at pagbati sa isa't isa ay nagpaparamdam sa kanila na konektado tulad ng isang pamilya, higit pa sa isang military team. Pagkatapos ng meeting, naglakad ako sa malawak na espasyo sa harap ng base. Ang mainit na sikat ng araw ay tumagos sa mga puno ng akasya na nagbibigay ng lilim. Ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan kagabi ay kumalat pa rin. Nakita ko si Kapitan Miguel na nag-uusap sa ibang mga piloto. Nagtawanan sila ng mahina. Lumapit ako. Nagbigay ako ng saludo muna. "Gusto ko pong makipag-usap sa inyo, Kapitan." Lumingon si Kapitan Miguel, ngumiti at sumagot sa pagbati. "Tuloy po kayo, Kapitan." Umupo kami sa ilalim ng malaking puno. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa buhay ko. Inisip ko dati na ang pagbating ito ay masyadong mabagal. Nag-aaksaya ng oras. Tumango siya, nakinig ng tahimik. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ito ay pagpapakita ng respeto at nagpaparamdam sa atin na hindi lang tayo mga makina kundi mga tao. Ngumiti siya ng malaki. "Tama po kayo, Kapitan. Nagpapalipad sa amin ng mas mahusay dahil inaalagaan namin ang isa't isa." Tiningnan ko ang malinaw na kalangitan. "Gusto ko pong matuto pa. Turuan niyo po ako." Tumawa siya ng bahagya. "Masaya po. Magsimula po tayo sa mga simpleng bagay." Noong gabing iyon, sumali ako sa isang maliit na seremonya sa base. Nagbigay sila ng simpleng Filipino dinner sa ilalim ng mga kandila na nakahanay. Ang amoy ng inihaw na baboy at kanin ay kumalat. Mahina ang malamig na hangin. Ang lahat ay bumati sa isa't isa bago kumain. Nagbigay ako ng saludo nang subukan kong gawin ito ng tama sa unang pagkakataon. Lahat sila ay ngumiti sa akin. Habang kumakain, nagkuwento si Kapitan Miguel ng isang paglipad kung saan halos magkaroon ng aksidente. Noon, nakinig ako sa hangin at alam kong magkakamali ang kasama ko. Agad kaming nag-adjust. Nakikinig ako ng humanga. Hindi lang ito aksidente, kundi isang malalim na koneksyon. Noong gabing iyon, umupo ako sa kwarto ko, nakatingin sa larawan ng aking pamilya sa bahay. Inisip ko ang aking asawa at anak na naghihintay sa akin sa Australia. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan sila. "May natututunan akong bago dito," sabi ko.
Ang boses ng aking asawa ay puno ng kagalakan. Masaya ako para sa iyo. Nararamdaman ko sa boses mo na nagbago ka. Ngumiti ako sa sarili ko sa salamin. Bukas, babaguhin ko ang paraan ng pagsasanay. Hahayaan ko ang lahat na maging mas kasali. At isasama ko ang saludo sa aming seremonya upang ang pormasyon na ito ay maging mas malakas, hindi lang ayon sa regulasyon, kundi dahil nagtitiwala kami sa isa't isa. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman kong kalmado ako, tulad ng hindi ko pa nararanasan. Pagkalipas ng datang araw, nagising ako na may mas magaan na pakiramdam kaysa sa dati. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa lumang bintana ng kahoy. Ang kulay ginto ay tumatama sa sahig ng kwarto, nagpapainit dito. Ang amoy ng kanin at inihaw na manok mula sa mess hall ay mahinang pumapasok. Tumayo ako sa harap ng salamin, nakatingin sa aking uniforme. Inangat ko ang aking mga kamay. Pinagsama ang mga palad ko ng dahan-dahan at inangat ito sa antas ng aking noo. Nagbigay ng saludo sa sarili ko sa salamin. Nagpatawa ito sa akin. Naglakad ako patungo sa conference room. Naghihintay silang lahat. Tumayo sila at sabay-sabay na bumati sa akin. Sumagot ako sa saludo ng dahan-dahan at mas malalim kaysa sa dati. Kumusta po sa inyong lahat? Ngumiti ng malaki si Kapitan Miguel. Magsasanay po tayo ng may bagong paraan ngayon, Kapitan. Tumango ako. Oo, ngayon, mas makikinig ako sa inyo. Umupo kami. Binuksan ko ang mapa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Hiningi ko ang ideya ng lahat. Nagtaas ng kamay si Teniente Jason. Sa tingin ko po, dapat nating dagdagan ang pagsasanay sa mainit na panahon, Kapitan. Dahil sa init dito, kung masasanay tayo, mas magaling tayong lumipad saan man. Tumango ako. Magaling. Idagdag ito sa plano. Nagmungkahi pa si Kapitan Miguel. Dapat po tayong magkaroon ng oras upang magbahagi ng pakiramdam pagkatapos ng bawat paglipad, Kapitan. Mas nakakatulong po ito sa amin na magkakaintindihan. Ngumiti ako. Sang-ayon ako. Ang meeting noon ay puno ng mahinang tawa at pagbati sa bawat oras na may nagtatapos magsalita. Hindi ito ang meeting na nakasanayan ko, ngunit naramdaman kong mas malakas ito. Noong hapon, lumipad kami sa isang bagong pagsasanay. Nagbigay ako sa lahat ng mas maraming kalayaan upang mag-adjust ng posisyon, ngunit pinanatili pa rin ang kaligtasan. Ang langit ay malinaw, ang mga puting ulap ay lumulutang, ang mainit na hangin ay mahinang humihip sa cockpit. Pinamunuan ko ang pormasyon, ngunit sa pagkakataong ito, nakikinig ako sa boses ng lahat. Nang bumagal ng bahagya ang isang eroplano, agad na nagsalita ang isa pa sa radyo, "Kuya, papasok po ako para tulungan akong bantayan." At nag-adjust sila ng maayos. Tumingin ako sa side mirror at nakita ko ang mga eroplano ng Pilipinas na lumilipad ng natural, hindi eksakto sa tuwid na linya, ngunit fluid, tulad ng isang flock ng mga ibon. Ngumiti ako sa aking puso. Pagkatapos lumapag, nagtipon kami sa tarmac. Ang araw ay lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Ang amoy ng tuyong damo na hinaluan ng langis ng makina ay kumalat. Tumayo ang lahat sa isang bilog. Bahagyang nagbatian. Naglakad ako sa bilog at bumati sa lahat. Magaling pong paglipad ngayon sa inyong lahat. Ngumiti si Kapitan Miguel. Dahil po mayroon kaming isa't isa, Kapitan. Tumango ako. Alam ko na ngayon na ang bagay na nagpapalakas sa flight na ito ay hindi ang rigid na regulasyon, kundi ang malalim na tiwala. Ang tiwala na nagmula sa tunay na paggalang sa isa't isa. Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang report pabalik sa Australia. Isinulat ko ang tungkol sa mga bagay na natutunan ko dito. Nagmungkahi ako na mag-organisa ng isang pilot exchange program sa pagitan ng tong bansa hindi lang 3 buwan, kundi 1 taon o higit pa. Isinulat ko na ang tunay na lakas ng isang flight ay wala sa pagsunod sa parehong patakaran, kundi sa pagiging handa ng lahat na ipagsapalaran ang buhay para sa isa't isa dahil naniniwala sila na gagawin din iyon ng iba. Ipinadala ko ang report at umupo. Nakatingin sa kalangitan na nagsisimula ng dumilim. Dahan-dahang lumitaw ang mga bituin. Ang tunog ng mga kuliglig ay may ritmo. Muli akong bumati. Sa pagkakataong ito, sumaludo ako sa Pilipinas. Sumaludo ako sa mga taong nagpakita sa akin na minsan, ang pagiging flexible ng may malakas na puso ay mas mahusay kaysa sa pagiging rigid sa patakaran. Mabilis na lumipas ang 3 buwan, parang isang panaginip. Sa huling araw, lahat sila ay nag-iwan sa akin sa tarmac. Nagbatian sila sa akin ng malalim.
Sumagot ako sa pagbati. Bahagyang umagos ang luha ko. Nag-abot sa akin si Kapitan Miguel ng isang souvenir, isang maliit na pilot figurine na nagbibigay ng magalang na saludo. Para po sa alaala dito, Kapitan. Tinanggap ko ito gamit ang 2 kamay. Salamat po. Maraming salamat mula sa puso ko. Umalis ang eroplano, pumailang lang sa himpapawid. Tumingin ako sa baba at nakita kong lumiit ang Clark Air Base. Nakita ko ang maliliit na tao na nagwa-wave. Inangat ko ang aking mga kamay, nagbigay ng saludo mula sa cockpit. Alam kong babalik ako sa Australia bilang isang bagong tao. Isang taong nakakaintindi na ang tunay na lakas ay nagmumula sa isang bukas na puso at paggalang, hindi sa rigid na patakaran. At ibabahagi ko ito sa lahat ng makikita ko na mayroong isang lugar sa mundong ito na nagturo sa akin sa pamamagitan ng ngiti, pagbati at malalim na tiwala. Ang bansang Pilipinas,